Yes, again, alright mga minamahal. Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mukhang matatanggal daw po. Sabi, ng mga DDS bilang abogado. Itong si Palas, Undersecretary Attorney Claire Castro. So, gusto nilang ipadisbar itong si Attorney Claire sa kadahilan ng parang napaka-unethical daw ng mga lumalabas di umano sa kanyang mga bibig. So, ano nga ba yung nasabi ni Yuse Claire Castro kung kaya't parang gigil na gigil ang mga DDS na madisbar bilang abogado itong si Attorney Yuse Claire Castro. So ngayon, alam nyo naman 'di ba na merong content itong si Yuse Claire tungkol nga po dito sa pagiging asal bata ni Sara Duterte. Alam nyo naman 'di ba na merong Christmas message itong si Sara. Nang sabi niya, dapat tayo daw ay mapagpatawad, nagmamahalan, 'di ba, mapagbigay. Yan yung Christmas message ni Sara Duterte. Pero nakita kasi ni Yuse Claire Castro ang halong kaplastikan doon eh. 'Di ba? Lalo pat nung in-interview siya. Itong si Vice President Sara Duterte. Nung in-interview siya, meron ka bang message kay President Bongbong Marcos? Ang sabi niya, wala. Kung hindi ko nga siya binati nung Christmas, tapos ngayon na hindi na Christmas, bakit ko pa siya babatiin? Hindi ako plastic na tao. Di ba ganun? Eh parang tumataliwas sa mensahe ni Yusek, ni Vice President Sara Duterte nung Christmas message na dapat tayo ay mapagpatawad, mapagbigay, mapagmahal. Yung message niya na yun, dapat ina-apply niya sa sarili niya. O kung may nagawa mang kasalanan, dapat mapagpatawad. Diba? Mapagbigay, mapagmahal. Kaya nga lang nung tinanong itong si Sara Duterte sa isang interview, anong Christmas message mo kay PBBM? Wala. Bakit ko siya babatiin? Diba? Yan ba yung simbolo ng pagpapatawad? Yan ba yung mensahe mo nung Christmas? Bakit parang hindi mo ginagawa? Ngayon, may picture kasi si Sara Duterte, video, habang in-interview siya, yung umiinom siya ng ng drinks, tapos nakaganon, nag-ano talaga yung kilay niya, nagdidikit, nagsasalubong, gumaganon yung kilay ni Sara Duterte. Ngayon, sabi naman ni Yuse Claire Castro, tingnan mo, parang kamukha na ni Chucky. Itong si Sara Duterte kapag nagagalit, which is naging viral nga yun, Ito, pakita ko sa inyo mga minamahal. Okay. Sabi ni Yuse Claire, VP Sara, kamukha ng manikang si Chucky pag galit. Pero pag hindi naman galit, hindi ka naman kamukha ni Chucky. Diba? Pag galit ka, kamukha mo si Chucky. So, paghalin tulad lang naman yun eh. Diba? Sabi nga, ako mga minamahal pag nagagalit akong tawag sa akin ng mga kaibigan ko, Dragon. Diba? Minsan naman, Annabelle. Ganon. Tapos, hindi naman ako nagagalit, 'di ba? Kasi yun sabi nila, alam mo, Alicia, kapag nagagalit ka, mukha kang dragon. Kamukha mo si Annabelle. Yung mga ganun. Okay, syempre galit ako eh. Ganun yung mukha ko talaga, parang galit, 'di ba? So ngayon, ba't ako magagalit kung yun naman yung nakikita ng mata nila? 'Di ba? As long as alam ko sa sarili ko na hindi naman ako yun. Inihahalin tulad lang naman nila ako. Ito kasi yung pagkakasabi ni Yuse Claire. Ito, panoodin natin ha, mga minamahal. Parang ganyan, Pinakita niya yung mukha niya. Parang ganyan lang, parang ganyan, paggalit. Diba? Anyway, balik tayo. Tingnan nyo. Ulitin ha. Parang ganyan, diba? Parang ganyan lang, parang ganyan, paggalit. Diba? Anyway, balik tayo. Tingnan nyo. Diba? Sinabi niya na parang ganyan lang naman pag galit. Wala naman siyang sinabi na ganyan yung muka ni Vice President Sara Duterte. Ayun, ngayon, eto na yung nangyari. Napikon. Mga minamahal, si Sara. So, sobrang pikon, gusto na nilang ipadisbar etong si Auntie Claire. Pikon sila eh. Panoodin natin tong balitang pa, mga minamahal. Alright, sige.
Undersecretary Castro kinontra ang mga puna na maaari siyang madisbar dahil sa banat laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Christian Yasores. Go ahead, Christian. Sandro, tinapla ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro ang ilang puna na maaaring maging ground o patayan para sa kanyang disbarment bilang abogado ang banat niya laban kay Vice President Sara Duterte. Ito matapos ihamping ni Castro si VP Sara sa mukha ng isang orodal o nakakatakot na manika kapag nagagalit at nagbibigay reaksyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Castro na mas maitutuloy na ground for disbarment ng abogado ang pag-aanunsong may kinausap na assassin para patayin ng Pangulo, First Lady at House Speaker. Tama. Ngayon din ang mga abogado na umaaming pumapatay, nagnanakaw sa kabanang bayan at nagbabayad para pumatay. Pinanatan din ni Castro ang umunoy madalas na paglaban ng pangalawang Pangulo para sa freedom of expression, imbis na punahin ang problema ng korupsyon. Ipinunto ni Castro ang paggamit umano noon ng mga ASP certificate para pagtakpan ang 15 milyong pisong pondo para sana sa naturang summit pero hindi naman nagamit. Kinalagkan ni Castro ang pangalan ni dating education spokesperson Michael Boa na alam umano ang mga detalye tungkol dito. At yan, ang balita Christian. Yes, Sandro. Hindi kaya yung chocolate milk drink lang? Kasi kapangalan din, di ba? Ganun yung pangalan, hindi binabanggit ni Yusek Claire. Kaso kasi dun sa kanyang parang live stream nung, I think, nung isang araw ito, pinakita din kasi ni Yusek Claire yung mukha mismo ng manika eh. Apparently hindi yung chocolate drink, yung manika mismo. Ay, kasi kung yung chocolate drink, baka sabihin mo kang baka. Oo, masakit naman yun kahit pa paano. Di ba maraming baka? Ewan kasi yung... Pinagtawanan tuloy si Sara Duterte. Nakakatawa nga naman din kasi talaga. To be honest, mga minamahal. Diba? Uy, ano pa lang yan paghalin tulad pa lang yan kamukha mo si Chucky, napipikon na itong mga DDS. How about kapag sinabi ni Yusek Claire Castro na magnanakaw ka, mamamatay tao ka, di ba? Facts yun. Naku, aray mo. Nakakalo. Di ba mga minamahal? Itong mga DDS na to, no? Tanging solusyon nila kapag wala na silang maibato, disbar agad eh. Diba? Ano naman, nagsasabi naman talaga na totoo si Yusek Claire Castro. Totoo nga naman talaga, nakamukha ni Sara Duterte si Chucky pag nagagalit. Diba? Accurate naman yung kanyang pagkukumpara. At saka kung usapang disbarment lang din naman, di ba dapat mas madisbar si Sara Duterte? Sa ginawa niyang pagbabanta sa ating presidente, ginagawa niyang di umanisibisyon, diba? Panghikayat niya, diba? Umalis na si PBBM. Diba dapat mas kadisbar-disbar yun? Yung mamamatay tao, nagnanakaw sa kaban ng bayan. Diba, mga minamahal? Ang lala nang lumalabas sa bibig ni Sara Duterte. Tapos si Yusek Claire gustong ipadisbar. Hinalin tulad lang naman sa Chucky. Itong si Sara, aray mo. Alright, mga minamahal, yun po. It's me again, Alicia nyo. Yan, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ano yung masasabi nyo, mga minamahal? Yeah, gusto kong marinig yung komento ninyo. Alright, yun lamang po at ingat, mga kababayan.